Kahit dumaan ako sa madilim at mapanganib na lambak, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya at paggabay ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Hi, good morning, happy Sunday everyone. Shout out pala sa mga kapatid natin, mga Muslim dyan. No? So, good morning sa ating lahat. No? So, kamusta ang 6 na araw? Okay ba? So, syempre okay na okay kasi God is always guide us no matter what happen. He never leave us. She always guide us through the Holy Spirit, no? So, bago tayo magsisimula sa ating pagninilay, may tanong muna ako sa inyo. Kung may isa kang bagay na pinahalagahan o mahalaga sa iyo, ano ginagawa mo? Anong ginagawa mo kung mahalaga sa iyo ang isang bagay? 'Di ba? Iniingatan mo kasi ayaw mong masira, 'di ba? Kasi mahal mo, kasi importante at importante 'yan sa iyo. Halos hindi mo nga ipahiram 'di ba? Kasi mahalaga 'yan sa iyo, kaya iniingatan mo. Iniingatan mo siya na hindi masira. So ano naman ang connections sa ating pag-aaralan ngayon o pagninilayan? Ang ating pag-aaralan, guys, ay makikita po natin sa Matthew chapter 14 verse 28 to 31. Pero hindi ko na to babasahin, guys. Babasahin nyo na lang para makatipid tayo ng oras. So ang sa akin dito, isusummarize na lang natin, no? Ibubuod na lang po natin. Mga ka-vibes, may mga pagkakataon sa buhay na para tayong si Pedro, na handa tayong humakbang sa tubig dahil naniniwala tayo sa Panginoon. Tama? Pero, kapag nakita natin ang alon ng problema, pumapasok agad ang takot at pagdududa sa ating mga sarili. Tama? Example, ganoon din sa pagsusulit sa exam. Habang papalapit ang araw ng exam, maaaring sabihin natin, kaya ko ba? Paano kung makalimutan kong aking mga pinag-aralan? Paano kung hindi ako pumasa? Paano kung hindi lalabas yung mga pinag-aralan ko? Relate ka ba? Diba? Ganyan tayo. Ganyan talaga tayo. Hindi talaga mawawala yung mga doubt na yan sa ating mga sarili. Pero sana, yung doubt na yan, yung pagdududa at pag-alinlangan, sana hindi yun ang magdadala sa atin na mag-backslide tayo sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Pero, tandaan natin, si Pedro, hindi siya lumubog dahil walang kapangyarihan si Jesus. Nangibabaw ang kanyang takot at pagdududa sa kanyang puso at isipan. Kaya, nang maramdaman mong natatakot ka sa exam, huwag mong ituon ang isip mo sa posibilidad ng pagkabigo. Ibigay mo kay Lord ang inyong pangamba at gawin mo ang inyong makakaya. Huwag mong ipagtiwala lang sa pray. Huwag mong ipatiwala, si Lord na lang bahala sa akin. Good luck. Swerte na lang. Ikaw na lang bahala sa akin, Lord. Ipipray mo. Magpipray ka kay Lord. Ikaw na lang bahala sa akin, Lord. Nagpipray ka nga, pero wala ka namang action. Wala ka namang ginawa sa sarili mo. Hindi ka naman nag-aral. O, paano ka niya matulungan ni Lord? Anong gusto mo? Si Lord pa magbibigay sa'yo ng, sagot mo yan, letter C. Ganyan? Hindi naman yan pwede. Hindi naman yan pwede. Pinaka-the best na gawin mo, mag-aral ka. Maghanda ka, manalangin ka, at sa araw ng exam, sabihin mo, Lord, ginawa ko ang aking makakaya. Gabayan mo ako, gabayan mo ang aking isip, bigyan mo ako ng kapanatagan, at tulungan mo akong maalala ang aking pinag-aralan. Anuman ang resulta, magtitiwala ako sa iyo. Mga ka-vibes, ang presensya ng Panginoon ay hindi nangangahulugan, wala nang magiging pagsubok. Always remember, earth is the land of trials. Nandito si Satanas na handang-handa na lituin tayo sa ating pananampalataya. Ihanda-handa na ilayo tayo kay Lord. Alam naman natin na si Satan is deceitful. Manluloko yan. Ang ibig sabihin nito, hindi natin kailangang harapin ang pagsubok ng nag-iisa. Kaya,
Sa inyong exam, huwag kahayaang manaig ang takot, doubt, at wala ng katiyakan. Huminga, magtiwala at gawin ang inyong makakaya. Dahil kapag sinabing mong, Lord, kasama kita, hindi ibig sabihin na siguradong magiging madali ang lahat. Ngunit alam mong hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. In short, huwag matakot, huwag magduda sa bawat exam, sa bawat pagsubok, at sa bawat hamon sa buhay natin. Kasama natin ang Panginoon, magtiwala at gawin ang ating mga